Ang dami rin na mga reactions coming from different personalities. Ito pong impeachment na hinain kay PBBM, isa po sa nagbigay ng reaksyon ay ang kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. 'Di ba? At ang sabi niya kanina, abay, ito yung drama series na tatagal daw ng 1 taon. Ito, pakinggan na lang natin, mas maigi pa. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to. Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Masyadong obvious na drama series. Marami. Oh, Drama series. drama series. So yan yung parang, kumbaga parang naabuso, di ba? Oo. Well, allegedly. Kung Yeah. kung i-interpret mo yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Oo. Pero itong hapon, naglabas ng text message, text statement si Undersecretary Claire Castro. Babasahin ko na nga lang. Sige. Para hindi na ako magkamali. Para verbatim verbatim, na yung oo. Word for yung, word talaga. Oo, para sure tayo. Although ayaw niya, ang summary kasi nito ayaw niyang patulan. Sabi niya, Okay. hindi namin nais komentuhan ang mga kwentong walang basehan. Puro hula, puro insinuations. At kung ito ay nagmumula sa mga taong may tunay na kinikilingan. Diba? Pero hindi lang yan yung binigyan ng reaksyon ni Yuse Castro. Kasi Ay, meron hindi lang pa? naman si Senator Amy Oh. yung nagkomento tungkol sa impeachment. Nagsalita rin kahapon si Congressman Pulong Duterte. Oo. Diba? Nag-post siya sa kanyang Facebook account. At ang sabi ni Congressman Pulong doon, ito ay malinaw na scripted distraction. Tapos kinwestiyon pa ni Kong Pulong yung relasyon daw nung abogado ni Attorney De Jesus yung nag-file ng impeachment, 'di ba? Kay First Lady Liza Marcos dahil ang alam daw ito daw yung naging kinatawan o abogado ni First Lady doon sa disbarment case ni Attorney Glenn Chong. Pero syempre, dinenay yan ng Malacanang. Ito po yung sinabi ni Yuse Castro. Gusto natin ipabatid na ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga at hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na grounds for the impeachment impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang makitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. O yan na, si Yuse Castro. Siya na mismo nagsabi. Tungkol po yan sa impeachment. Pero sabi nga rin ni Yuse Castro, nitong hapon lang din, may pahabol. Sabi niya, nakausap na daw niya si PBBM. Ang sabi? Tungkol dun sa impeachment. Okay. Sabi daw ni BBM, di daw siya worried. Di daw siya nababahala, sabi niya. Kasi naniniwala ang Pangulo na wala namang basis yung mga grounds na inilatag ninyo for impeachment. But, kahit na sabihin mong confident siya, hindi siya worried dahil walang grounds. Si Yuse Castro na rin naman mismo yung nagsabi kanina na basta impeachment complaint, it will affect the president in a negative way. Kasi syempre nga naman, sabi niya, it shows na may mga taong dismayado sa kanya. And paano yung magiging impression nito sa international community, lalo na yung pagdating sa ekonomiya natin, hindi ba? So may mga ganun kang considerations. Ito yung mga grounds, iba sa mga grounds dito, yung allegedly ordering and enabling daw the kidnapping ng and surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos pangalawa, yung allegedly being a drug addict na hindi daw maganda kasi syempre namumuno ka ng isang bansa. Tapos yung hindi niya ginamit yung veto powers niya, 'di ba, dun sa budget. Oo. May mga unprogrammed appropriations. Tapos kung naalala po ninyo mga kapatid, nilagdaan din ni Pangulo yung yung mga blanco, 'di ba? Naging issue 'yon. Sa budget. Hanggang ngayon nga, kakwestiyonin pa yung unprogrammed appropriations. Totoo. Tapos yung Diba? ICI, Independent Commission for Infrastructure, nandyan lang daw para takpan yung korupsyon ng kanyang admin. Yan yung mga grounds na i-present po. Oo.